Lahat ng tao ay nagdurusa. Walang sino mang nakaliligtas dito. Ngunit hindi lahat ng pagdurusa ay pare-pareho. Ang tapat at hindi tapat ay hindi nagdurusa sa parehong paraan, ni dahil sa parehong dahilan. Manatili hanggang sa huli para sa ating pagninilay ngayong araw. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Ngayon man ang inyong unang panonood o matagal na kayong kasama namin dito, ikinatutuwa namin kayo ay narito. Ang pagninilay na itatampok ko ngayong araw ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. At bago po tayo magpatuloy, ay nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga sumusuporta sa amin dito sa aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ang inyong tahimik na katapatan ay isang buhay na paalala na tunay ang espiritual na pamilyang ito. At marahil nataunan kayo ng mensaheng ito sa panahong sinusubok ang inyong pananampalataya. Sa panahong ang bigat na iyong pasan, ay tanging ang Diyos lamang ang lubos na nakakaalam. Ang pagiging donante o taga-abuloy ay hindi lamang tungkol sa pagsuporta sa channel na ito. Ito ay tungkol sa mas malalim na pag-uugat ng inyong espiritual na buhay. Ito ay tungkol sa paglagak ng inyong mga kahilingan, ng inyong pamilya at ang inyong mga lihim na paghihirap sa ilalim ng espiritual na pagngangalaga at proteksyon ni Padre Pio. Bilang kalahok sa grupong ito, ang inyong pangalan at mga intensyon ay giniginita sa mga regular na banal na pisa. Ang isang binasbasang larawan ni Padre Pio ay magiging tanda ng inyong lugar sa pamilyang ito ng panalangin. Hindi ninyo kailangang maglakad na nag-iisa. Gawin na ang hakbang na ito ngayon. Makikita po ninyo sa description box sa ibaba ang link kung paano lumahok. At magpapatuloy na po tayo sa ating pagtatanghal ngayong araw. Sa pagtatapos ng buwan ng Mayo, ang buwang iniaalay natin sa mahal na Birheng Maria, nais kong ibahagi sa inyo ang isang pagninilay ni Professor Plinio Correa de Olivera tungkol sa kung paano natin dapat tapusin ng mabuti ang panahong ito at kung ano ang dapat nitong maiwan sa ating mga kaluluwa. Maaaring natatandaan ninyo na sa simula ng buwan na ito ay ibinahagi ko ang kanyang pagdinilay tungkol sa wastong pagpipitagan sa mahal na Birhen. Ngayon naman nais kong ibahagi ang kanyang mga saloobin kung paano tayo dapat magpatuloy mula rito. Narito ang isinulat ng propesor. Hindi maikakaila ang ating kalungkutan habang nararamdamang nating papalapit na ang pagtatapos ng buwan ito ni Maria. Sa katunayan, sa buong Mayo, wari nating nadarama ang natatanging pag-aaruga ng mahal na Birhen na bumabalot sa lahat ng mga mananampalataya. Isang kagalakang pumupuno sa ating mga simbahan at sa ating mga puso na para bang ang kanyang makainang pangangalaga ay nagiging higit na mapagmatyag, higit na mapagmahal, at higit na malapit sa atin. Gayunpaman, pagkatapos ng bawat buwan ng Mayo ay nananatili kung tunay nating isinasabuhay ang 31 araw na ito na natatanging iniaalay sa mahal na Birhen. Ang nananatili ay mas malalim na debosyon, higit na natatanging pagtitiwala at kung maaari nating sabihin, mas malapit na pakikipagkaibigan sa mahal na Birhen. Dahil dito, sa bawat pangyayari ng buhay, natututo tayong humiling ng may higit na magalang na pagpupursige, umaasa na may higit na pagtitiwala at pagpapasalamat ng may higit na mapagkumbabang pagmamahal para sa lahat ng kabutihan ginagawa niya para sa atin. Ito ang pangunahing punto ng propesor. Ang Mayo ay hindi dapat lumipas na parang isang magandang panahon na basta na lamang naglalaho.
Ang debosyong ating isinasagawa sa loob ng 31 araw na ito ay hindi dapat magwakas pagsapit ng unang araw ng Hunyo. Dapat itong manatili tulad ng isang binhing patuloy na lumalago. Nagpatuloy ang propesor. Ang mahal na Birhen ay reyna ng langit at lupa at kasabay nito ay ating ding ina. Ito ang paniniwalang taglay natin tuwing pumapasok tayo sa buwan ng Mayo. At habang papalapit ang pagtatapos nito, lalo pang lumalalim ang paniniwalang ito sa ating mga puso na nagbibigay ng higit na liwanag at lakas. Tinuturuan tayo ng Mayo na mahalin ang mahal na Birhen dahil sa kanyang sariling kaluwalhatian at sa lahat ng kinakatawan niya sa mga plano ng Poong May Kapal. Tinuturuan din tayo nito na mamuhay ng higit na tapat bilang kanyang mga anak. Ngayon, dito ibinabaling ng propesor ang ating pansin sa realidad ng mundong ating ginagalawan at mapapansin ninyo kung gaano ito kaangkop sa ating panahon. At dagdag pa niya, walang mga anak na higit na nakatitiyak sa mapagmahal na pag-aaruga ng kanyang ina kaysa kapag sila ay nagdurusa. At sa ating panahon, ang buong sangkatauhan ay nagdurusa. Masasabing ang sa lahat ng posibleng paraan. Ang mga isipan ay tinatangay ng unos ng kawalang pananampalataya at pag-aalinlangan. Ang mga maling kaisipan ay kumakalat sa lahat ng dako. Hinihila hindi lamang ang masama at ang mga malamig sa pananampalataya, kundi kung minsan maging ang mga inaasahang magiging higit pang matatag sa pananampalataya. Ang mga tapat ay nagdurusa at ang mga hindi tapat ay nagdurusa rin, sapagkat malayo kay Kristo ang bawat kagalakan sa kaibuturan nito ay kapaitan lamang. At ang bawat pagsasaya ay isang kasinungalingan. Pag-iisipan natin ito sandali. Sumusunod man kay Kristo ang isang tao o hindi, mayroon pa rin pagdurusa. Ngunit kung wala si Kristo, maging ang mga bagay na tila nagbibigay ng kagalakan ay nauuwi sa kawalan ng saysay. Mas pinalalim pa ito ng propesor. Pakinggan nyo. Nagdurusa ang mga puso, pinupunit ang mga kakilakilabot na digmaan, ang pagkawasak ng mga pamilya at ng mga alitang nag-uudyok sa magkakapatid na magkalaban-laban saan man. Nagdurusa ang mga katawan, tinatamaan ng bala, pinapagod ng mabibigat na gawain, pinapahina ng karamdaman, at binibigatan ng sari-saring paghihirap. Masasabi nating pinupuno ng makabagong daigdig ang himpapawid ng isang malaki at maingay na daing. Ang daing ng masasamang namumuhay ng malayo sa Diyos at ang mga matuwid na pinahihirapan ng mga masasama. Nakikita ba ninyo ang kanyang ibig sabihin? Lahat ay nagdurusa. Ang mga matuwid ay nagdurusa dahil sa mga pagsalakay ng masasama. Ang masasama naman ay nagdurusa dahil sa kawalan ng tunay na kasiyahan sa kanilang mga pagdiriwang at layaw. Walang makatatakas sa pagdurusa sa mundong ito. Ang pagpipilian lamang natin ay kung anong uri ng pagdurusa ang ating dadalhin. Ngayon, ano ang dapat nating maging tugon? At may tugon dyan ang ating propesor at narito siya. Habang lalong nagiging madilim ang mga pangyayari, lalo nating dapat hilingin sa mahal na Birhen na wakasan ang gayong mga pagdurusa. Hindi lamang upang maibsan ang ating sakit, kundi para sa higit na kabutihan ng ating mga kaluluwa. Sa panahong ito, na puno ng pangamba, ibaling natin ng may pagtitiwala ang ating mga mata sa mahal na Birhen. Hilingin natin sa Kanya na pabilisin ang dakilang sandaling hinihintay natin lahat. Ang sandaling sisikat ang isang bagong Pentecostes na magdadala ng liwanag at pag-asa sa gitna ng kadilimang ito at muling maghahari sa lahat ng dako ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ay inalala ng propesor si Dante.
Sinabi ni Dante sa Divine Comedy na ang pananalangin ng walang pagtangkilik ng mahal na birhen ay katulad ng pagnanais na lumipad ng walang mga pakpak. Ipagkatiwala natin sa mahal na birhen ang pananabik na pumupuno sa ating buong puso. Ang mga kamay ni Maria ang magiging pinakadalisay na mga pakpak ng ating panalangin. At sa pamamagitan ng mga ito, tiyak na makararating ito sa trono ng Diyos. Bilang pagtatapos ng buwang ito ni Maria, inaanyayahan tayo ng propesor na gawing atin ang dalawang kahilingang matatagpuan sa litanya ng mga rogasyon o mas kilala sa litanya ng lahat ng mga banal o santo tungkol sa pangangailangan ng banal na inang simbahan. At narito sila. Unang pasukin mo ang mga kaaway ng banal na simbahan. Hinihiling namin sa iyo, O Panginoon, upang iyong ipagkaloob na maitaas at maparangalan ang banal na simbahan. Hinihiling namin sa iyo, O Panginoon. At yan, nagtatapos ang pagninilay ng propesor. At dito po nagwawakas ang ating pagtatanghal ngayong araw. Naway naibigan po ninyo ang pagninilay ni Professor Plinio Correa de Rivera. At kung naibigan naman po ninyo, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-share ang video ito kung ito'y inyong naibigan. At pagsamantala na po akong magpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain nawa kayo palagi ng ating Panginoon, ng Mahal na Birhen at siyempre ni Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e